Tahimik pero delikado. Anong nangyayari sa border ng Russia at Finland? Tahimik lang ang silangang bahagi ng Finland, pero may mga kakaibang kilos na napapansin malapit sa hangganan nila. Habang nakatutok ang mundo sa gera sa Ukraine, ay may mga galawang Russia na parang hindi lang doon nakatuon at tila may binabalak din sila sa Finland. May mga bagong military buildings, cyber attacks, at mga panlilin lang na hindi basta-basta. Posible kaya na maging susunod na target ang Finland? Alamin natin kung paano naghahanda ang Finland. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa pinakadulong silangang bahagi ng Finland ay tahimik ngunit kapansin-pansin ng mga pagbabagong nangyayari. Hindi ito basta ordinaryong activities dahil ito ay tila paalala na sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa mundo ay may bagong panganib na unti-unting sumusulpot. Sa mga huling buwan, habang ang buong mundo ay abala sa panunood ng nangyayaring digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ay may mga kilos na isinasagawa si Vladimir Putin na tila hindi lang nakatuon sa Ukraine. Habang pinapatagal niya ang laban sa kasalukuyan, ay unti-unti rin siyang nagbubukas ng pinto patungo sa posibleng susunod na hakbang. At sa mga nakikita ngayon ay maaring kabilang dito ang Finland. Dahil dito ay mas naging maingat at mapagmatyag ang mga opisyal ng Finland. Hindi na sapat ang simpleng pagbabantay lamang. Nagsimula na silang magsalita, maglabas ng ulat at iparating sa publiko na may seryosong dapat paghandaan. Ayaw na nilang maulit ang kasaysayan kung saan bigla na lamang silang masasangkot sa isang kaguluhang hindi nila ginusto. Kaya ngayon pa lang ay naglalatag na sila ng mga hakbang para matiyak na hindi sila mabibigla kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa mga galaw ng Russia. Samantala noong April 15 ay nagsalita si Lieutenant General Vesa Virtanen na isa sa mga pinakaimportanteng pinuno ng militar sa Finland. Sa kanyang panayam ay direkta niyang sinabi na matagal na nilang minomonitor ang mga bagong gusali at military structures na mabilisang itinatayo sa loob ng teritoryo ng Russia at ang mga ito ay nakapwesto malapit mismo sa kanilang hangganan. Para sa kanila ay malinaw ang layunin na may binabalak ang Russia na ilagay sa mga lugar na ito ang mas maraming sundalo at military equipments. Sabi ni Virtanen, kapag natapos na ng Russia ang digmaan sa Ukraine, malamang na kami naman ang pagtuunan nila ng pansin. Ngunit ang nakababahala, kahit hindi pa man tapos ang gera sa Ukraine, ay may mga senyales na agad na makikita. Mga senyales na nagpapakitang nagsisimula nang gumalaw ang Russia sa ibang direksyon. Ayon pa kay Virtanen, hindi lang ito simpleng paghahanda ng kampo. Sa katunayan ay ginagamit na raw ng Russia ang mga taktika ng tinatawag na hybrid warfare. Ibig sabihin hindi sila nakikipagdigma gamit lang ang mga baril at bomba. Gumagamit sila ng iba't ibang paraan para manggulo at magpakita ng lakas. Kabilang dito ang pagpapadala ng mga migrants sa hangganan para guluhin ng seguridad, cyber attacks na tumatarget sa mga systems ng gobyerno at militar, at pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa pamamagitan ng internet. Isa rin sa mga ginagawa ay ang pagharang sa signal ng GPS na isang bagay na lubos na mahalaga sa panahon ngayon. Gayun din naman ito raw ang paraan ng Russia para subukan kung gaano katibay ang samahan ng NATO. Ang Article 5 ng kasunduang ito ay nagsasaad na kapag ang isa sa mga miyembro ay inatake, ang buong alyansa ay dapat kumilos para ipagtanggol ito. Para itong kasunduan ng pagkakaisa na isa para sa lahat at lahat para sa isa. Ngunit ayon sa mga observations ay parang sinusubukan ng Russia kung paano nila malalampasan ang batas na ito nang hindi hayagang nagkakaroon ng gera. Karagdagan pa dito, isa pa sa mga inihayag ni Virtanen ay ang patuloy na pag-usbong ng mga bagong military buildings malapit sa kanilang hangganan. Noon ay may tinatayang 20,000 na Russian soldiers ang nakabase sa lugar, kasama ang 4 whole brigades na laging handa. Ngunit ngayon ay unti-unti na raw itong nadaragdagan. May mga bagong puwersa, bagong kagamitan at bagong structures na ipinapatayo. At lahat ng ito ay nagpapakita na may malaking plano ang Russia na lumalagpas sa kasalukuyang gera. Gayun din naman noong September 2023 ay isang media outlet sa Finland ang nakakuha ng mga larawan mula sa satellite. Makikita rito ang tatlong malalaking gusaling bagong tayo sa gitna ng kagubatan, malapit sa military base ng Russia sa Alakurti. Ang lugar na ito ay nasa layong halos 31 miles lamang mula sa hangganan ng Finland. Dito ngayon nakabase ang 80th Arctic Motor Rifle Brigade ng Russia, isang unit na sinanay para sa matinding lamig at mahirap na kondisyon na pwedeng gamitin sa mabilisang pag-atake kung kinakailangan. Bukod sa mga ito ay nagtayo rin ng Russia ng bagong storage site para sa kanilang mga kagamitan.
Ang location nito ay halos 100 miles lang mula sa border. Hindi rin ito basta warehouse dahil isa itong facility na kayang tumanggap ng sandata, sasakyang pangdigma at iba pang gamit para sa mabilisang galaw ng kanilang militar. Sa katunayan, ang paraan ng pagtatayo ng mga bagong gusali ay kakaiba na rin. Gumagamit sila ngayon ng metal frame na tinatakpan ng plastic-coated na tela na parang tent na mabilis buuin. Pero mahirap silipin kung ano ang laman sa loob. Hindi rin ito kayang protektahan laban sa missiles o drone. Pero hindi rin ito ang layunin. Ang gusto ng Russia ay lumikha ng imahe na isang pakiramdam ng panganib na laging naroon kahit walang lantaran na putukan. Maliban pa rito ay nagtayo rin sila ng isang malaking hangar na may sukat na higit sa 13,000 square feet. Kayang-kaya nitong maglaman ng 50 armored vehicles. May lugar din para kumpunihin ang mga sirang kagamitan at may camp na pansamantalang titirhan ng mga sundalong darating pa. Ibig sabihin hindi ito simpleng paghahanda lamang. Isa itong malinaw na pagpapakita ng puwersa at kakayahan na pwedeng gamitin anumang oras. Para kay Virtanen, malinaw ang nais iparating ng Russia na hindi lang sila basta nagtatambak ng sundalo. Binabago rin nila ang buong kalagayan ng hangganan. Gusto nilang lumikha ng takot at gusto nilang ipakita na handa silang kumilos kung kinakailangan. Sa ngayon, karamihan pa rin ng sundalo at kagamitan sa mga pasilidad na ito ay nakalaan sa laban sa Ukraine. Ngunit kung sakaling matapos ang digmaan at magwagi si Putin ay hindi raw aalisin ng mga ito. Mananatili ang mga gusali, ang mga armas at ang mga sundalo at habang naroon ang mga ito ay patuloy rin ang banta sa seguridad ng Finland. Kaugnay pa nito, noong April 2024 ay gumawa ng seryosong hakbang ang Finland na naging sentro ng maraming diskusyon. Isinara nila ang kanilang hangganan sa Russia at hindi ito pansamantalang pagsasara lang dahil wala itong malinaw na petsa kung kailan ito muling bubuksan. Marami rin ang nagtaka sa biglaang hakbang na ito. Pero kung babalikan ang mga pangyayari noong unang bahagi ng taon, ay ilang beses na ring nagbukas at nagsara ang border. Ibig sabihin, ayaw talagang humantong ng Finland sa ganitong desisyon. Pero dumating na sila sa puntong wala na silang ibang mapagpipilian kundi ang kumilos. Samantala, ang dahilan sa likod nito ay hindi simpleng issue lang ng imigrasyon. Ayon sa mga opisyal ng Finland, ginagamit na raw ng Russia ang mga migrante bilang paraan ng paninira na isang uri ng hindi karaniwang sandata para guluhin ang bansa. Ayon mismo sa isang mataas na opisyal ng Finland, matagal na raw nilang nakikitang seryoso at pangmatagalan ng problema. At kahit sa mga spring months, ay wala raw silang nakita ni isang senyales na nagpapakitang huminto na ang ganitong uri ng kilos mula sa panig ng Russia. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao mula sa kanilang border na tila sinadya talaga upang ilagay sa alanganin ang seguridad ng Finland. Ngunit matapos ang ilang buwan ay gumawa ulit ng hakbang ang gobyerno. Sa pagkakataong ito ay nagpasa sila ng batas na nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa mga bantay ng border. Sa ilalim ng bagong alituntunin ay pwede na nilang harangin ang mga naghahangad na pumasok bilang asylum seekers kung galing sila sa Russia. Sa madaling salita, kahit pa may dalang dokumento o layunin para maghanap ng proteksyon ay maaari na silang hindi papasukin. At ang desisyong ito ay hindi lang basta gawang isip dahil may basehan ito. Bago pa man maipatupad ang batas ay mahigit 1,300 na tao mula sa Russia ang dumating sa border ng Finland at karamihan sa kanila ay mula sa mga bansang tulad ng Somalia at Syria. May mga ulat pa na sinadyang hikayatin ng Russia ang mga migrante. Pagkatapos ay inililihis ang daan patungong Belarus at mula roon ay pinadadaan patungo sa Finland. Ipinasa ng kanilang parliament ang bagong batas na may malaking bilang ng sumang-ayon habang kaunti lang ang tumutol. Sa kabila ng matibay na ebidensya ay mariin pa rin itong itinanggi ng panig ng Russia. Ayon sa kanila, wala raw masamang layunin sa likod ng mga pangyayaring ito. Pero para sa mga opisyal ng Finland ay malinaw ang lahat na hindi ito aksidente. Isa itong sinadyang galaw para guluhin ang kaayusan ng kanilang bansa at sirain ang pagkakaisa sa loob ng Europe. Pero kung susuriin pa, ay may mas malalim na epekto ang ganitong galawan. Sinasabi ng ilang mga tagamasid na kapag pinilit mong harapin ang ganitong uri ng sitwasyon, kadalasan ay umaangat ang tensyon sa loob ng bansa. Nagkakaroon ng pagkakawatak-watak sa opinyon ng mga tao. At minsan pa ay umaakyat ang galit laban sa mga dayuhan. At ito mismo ang gustong mangyari ng Russia, ang maghasik ng gulo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bansa sa masalimuot na sitwasyon, kung saan mismong mga mamamayan nila ay nagkakabangayan sa isyu ng migration.
sa kaso ng Finland nang ipatupad nila ang hakbang na ito para protektahan ang sarili nilang teritoryo ay agad silang nabatikos ng ilang bansa sa Europe. Pero hindi lang sa migration natatapos ang problema. Ayon sa ilang pinuno ng militar ng Finland, may iba pang uri ng paninira na nangyayari at hindi na ito pisikal kundi digital. Maraming ulit nang inatake ang Finland sa pamamagitan ng cyber attacks. Ang mga ganitong klase ng pag-atake ay naglalayong sirain ang mga sistem ng pamahalaan at minsan pa ay kinabibilangan ng panununog sa ilang facilities. At noong October ng parehong taon ay isang ulat mula sa kanilang intelligence agency ang nagsabi na mas aktibo ngayon ang mga kilos na ito mula sa panig ng Russia, hindi lang sa Finland kundi sa mas malawak pang rehiyon ng Europe. Gayun din ay may mga pag-atake na konektado sa mga grupo ng hackers na sumusuporta umano sa Russia. Isa sa mga kilalang pangyayari ay ang pag-atake sa mismong website ng kanilang kongreso ilang araw matapos pumasok ang Finland bilang opisyal na miyembro ng isang malaking alyansa. Sunod-sunod ding nakaranas ang bansa ng DDoS attacks na isang uri ng digital attack kung saan sinasadyang lagyan ng fake traffic ang isang website para hindi na ito gumana. Isa sa mga pinakamasamang insidente ay ang pagnanakaw ng milyon-milyong halaga mula sa isang online financial services. Lahat ng ito ay may footprint na pabalik sa parehong mga grupo ng hacker. Bukod pa rito ay may isa pang nakakabahalang taktika, ang tinatawag na GPS jamming. Sa simpleng paliwanag, ito ay paraan ng pagharang o pagpapagulo sa signal ng mga navigation system ng eroplano at barko. Simula pa noong 2022 ay bigla na lang dumami ang mga ulat tungkol sa ganitong insidente. Napilitan rin ang ilang airport sa silangang bahagi ng Finland na bumalik sa mas lumang technology sa paglapag ng eroplano dahil hindi na mapagkatiwalaan ng GPS. May mga barko rin na naligaw ng ruta at napilitang lumihis sa kanilang tamang daan. Na isang bagay na lubhang delikado kung mangyayari sa masamang panahon o sa mga lugar na matao. Karagdagan pa rito, sa mga nakaraang buwan ay mas dumarami ang mga military buildings na itinatayo ng Russia sa mismong hangganan nila sa Finland. Para sa ilan, tila isa lang itong dagdag na hakbang para palakasin ang kanilang depensa. Pero para sa mga mas nakakaunawa sa mas malalim na usapin, malinaw na ito ay bahagi ng isang matagal ng plano, isang tahimik pero seryosong kampanya ng Russia para palibutan at puwersahin ang kanilang mga karatig bansa. Hindi rin nananatiling tahimik ang Finland sa harap ng mga nangyayaring ito. Kahit wala silang kakayahan na tapatan ng laki ng puwersa ng Russia, ay gumagawa sila ng mga paraan para ipakita na hindi sila basta-basta susuko o magpapadikta. Isa sa mga pinakaimportanteng hakbang na ginagawa nila ay ang pagsubok na resolbahin ang problema ng GPS jamming. Isang uri ng panggugulo kung saan pinipigil o pinapalabo ang signal ng mga eroplano at barko sa kanilang himpapawid at karagatan. Ayon sa mga taga-Finland na nagtatrabaho sa National Land Survey, kasalukuyan nilang ginagawa ang isang espesyal na device na makakatulong para makita agad kung may nangyayaring jamming. Ang layunin ng device na ito ay bigyan ng babala ang mga barko at eroplano kapag may ganitong pangyayari at sana ay matuntun din kung saan ito nanggagaling. Pero sa ngayon ay nasa proseso pa lang ito ng paggawa. Ibig sabihin, wala pa itong tunay na gamit sa kasalukuyan. Kaya habang hindi pa ito handang gamitin ay napipilitan ang Finland na tiisin muna ang mga sunod-sunod na abala at panganib na dulot ng mga signal interference. At dito napapasok ang mas malaking tanong, bakit nga ba ginagawa ito ng Russia? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit tila unti-unti silang gumagalaw malapit sa Finland? Isa sa mga pinakaimportanteng sagot dyan ay ang desisyon ng Finland na sumali sa NATO. Ito ay isang hakbang na hindi ikinatuwa ng pamahalaan ng Russia, lalo na ni Vladimir Putin. Nang ipahayag ng Finland na magiging bahagi na sila ng NATO, ay agad na kumilos ang Russia. Muling binuhay ang tinatawag na Leningrad Military District, isang unit ng militar na nakapwesto malapit mismo sa hangganan ng Finland. Simula noon ay nagkaroon ng sunod-sunod na kilos, may mga dagdag na sundalo, dagdag na armas at dagdag na tensyon. Sa kabila ng mga ito ay sinabi ni Putin na wala raw itong kinalaman sa Finland o sa NATO. Tinawag pa niya ang mga balita tungkol dito bilang walang kabuluhan at iginiit na wala raw balak ang Russia na makipagdigma sa alinmang bansa ng NATO. Pero kung titingnan ng mga galaw ng Russia, mukhang taliwas ito sa mga sinasabi nila. Matatandaan na noong April 2022 ay nagbanta si Putin na maglalagay sila ng mga nuclear weapons sa Kaliningrad matapos ipahayag ng Finland at Sweden ang intensyon nilang sumali sa NATO.
Dito naging malinaw ang pahiwatig na kung papasok kayo sa alyansang iyon ay dapat kayong maghanda sa magiging kapalit. Maaaring hindi pa natutupad ang banta pero malinaw ang mensahe. Hindi komportable ang Russia sa bagong posisyon ng Finland. Dagdag pa rito, buo rin ang suporta ng Finland sa Ukraine. Noong February 2024 ay inanunsyo ng Finland na magbibigay sila ng military aid sa Ukraine na may halagang mahigit $691 million. Ang karamihan sa mga kagamitang ipapadala ay manggagaling mismo sa kanilang sariling mga pabrika at industriya ng armas. Hindi nila idinetalye kung anong eksaktong gamit ang ipapadala, pero tiniyak nilang ito ay base sa pangangailangan ng Ukraine sa panahong iyon. Hindi ito mga lumang kagamitan kundi mga bago na talagang ginawa para sa tulong na iyon. Sa isang pahayag ay sinabi ng kanilang pamahalaan na layunin ng bagong programang ito na palakasin ang kakayahan ng Ukraine at sa parehong pagkakataon ang kakayahan din ng Finland na bumuo ng sarili nilang supply chain para sa kanilang sariling seguridad. Ibig sabihin, habang tumutulong sila sa ibang bansa, ay inihahanda rin nila ang sarili nilang mga facilities para hindi sila nakadepende sa iba kung sakaling kailanganin nila ito. Dahil sa mga hakbang na ito ay mas lalong nagiging tensyonado ang relasyon ng Russia at Finland. Para kay Putin ang mga ito ay malinaw na banta at ginagawa niya ang lahat para maagapan ito bago pa man lumala. Ngayon paano naman gumaganti ang Finland sa lahat ng ito? Simple lang, hindi sila nagpapaapekto. Hindi nila hinahayaan na matakot sila. Sa halip mas pinapalakas nila ang kanilang posisyon. At ang pinakamalinaw na hakbang nila, ang tuluyang pagsali sa NATO, ang mismong bagay na gustong pigilan ng Russia. Subalit hindi madali ang naging desisyon ng Finland. Sa napakahabang panahon ay pinili nilang manatiling neutral. Hindi sila pumapanig sa malalaking bansa. Hindi sila nakikialam sa malalaking labanan. Matapos ang World War II ay isa lang ang kanilang pinanghawakan, ang manatiling tahimik at hindi sumasali sa gulo ng iba. Pero lahat ng ito ay nagbago nang salakayin ng Russia ang Ukraine. Ayon kay Alexander Stubb, dating Prime Minister ng Finland, nang tawirin ni Putin ang hangganan ng Ukraine, doon na natapos ang lahat ng pagdadalawang isip. Ang pagsali sa NATO ay naging malinaw na sagot at may mabigat silang dahilan para magdesisyon ng ganito. Kung babalikan ng kasaysayan, hindi bago sa Finland ang maging target ng Russia. Noong taong 1939, sa pagsisimula ng World War II ay nilusob ng Soviet Union ang ilang bahagi ng Finland. Sa bandang huli ay napilitang sumuko ang Finland at ibigay ang 10% ng kanilang lupain. Isa itong masakit at malungkot na bahagi ng kanilang kasaysayan, isang paalala kung gaano kalupit ang maaaring gawin ng isang mas malakas na kalapit bansa. Ngayon habang pinapanood ng Finland ang nangyayari sa Ukraine, tila nararamdaman nilang pwede itong maulit sa kanila. Kaya hindi na sila naghintay. Hindi na sila umasa na magiging ligtas sila kung mananatiling tahimik. Sumali sila sa NATO at mula noon ay malinaw na hindi na sila basta manonood dahil handa na silang lumaban kung kinakailangan. Samantala para kay Vladimir Putin, lalo lamang siyang naiipit sa kasalukuyang sitwasyon. Maaaring sa kanyang pananaw ang pagsali ng Finland sa NATO ay isa lamang simbolikong hakbang o isang desisyong ginawa para madagdagan lang ang bilang ng mga miyembro ng alyansa. At pagkatapos ay mananatili lang sa gilid at aasa sa lakas ng mga bansang tulad ng Estados Unidos, United Kingdom at France. Ngunit ang kanyang palagay ay malayo sa katotohanan. Ang Finland ay hindi sumali para lang magkunwaring kasapi. Sa halip mabilis itong naging isa sa pinakaaktibong miyembro ng samahan at buong tapang na ginampanan ang tungkuling kaakibat ng kanilang desisyon. Isa sa mga unang hakbang na nagpapakita ng kanilang seryosong pakikilahok ay ang pagpapatuloy ng kanilang military conscription system. Kada taon ay tinatayang 21,000 na kabataang Finnish ang tumatanggap ng pagsasanay bilang bahagi ng kanilang defense force. Hindi lang sila umaasa sa teknolohiya o sa foreign support dahil sila mismo ay gumagawa ng konkretong hakbang para matiyak na may sapat silang kakayahan kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. Bukod pa rito, ang bilang ng kanilang reserve force ay napakalaki na umaabot sa 900,000 na katao. Ibig sabihin kung darating ang panahon ng kagipitan ay kaya nilang buuin ang isang aktibong puwersa na aabot sa 28 na ulit ng bilang ng mga bagong sundalong sinasanay nila kada taon. Kapag pinagsama-sama ay nagiging malinaw na hindi biro ang kapasidad ng kanilang bansa pagdating sa seguridad at mahalagang tandaan na hindi ito isang biglaang hakbang lamang.
Sapagkat mula pa noong taong 1994 ay matagal nang may ugnayan ng Finland sa NATO bilang isang kasangga o partner country. Kaya nung formal na silang tumanggap ng full membership ay hindi na rin nagulat ang karamihan. Sa katunayan, suportado ito ng halos buong populasyon. Batay sa mga datos, nasa 99% ng mga Finnish ang nagsabing sang-ayon sila sa desisyong ito. Para sa kanila, ito ang tamang paraan upang masigurado ang kaligtasan ng kanilang bansa sa harap ng lumalaking banta mula sa silangan. Gayun din naman, hindi rin sila nag-aksaya ng oras. Sa unang taon pa lang ng kanilang pagiging opisyal na kasapi ng NATO, ay agad nilang pinatunayan na sila ay hindi magiging pabigat. Sa halip na sumunod lang sa itinakdang minimum na 2% ng GDP para sa military spending, ay nilampasan nila ito. Nunyang 2024 ay 2.3% ng kanilang kabuuang kita ay agad nilang inilaan para sa pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas. Ngunit hindi sila tumigil doon. Naglabas sila ng mas mahabang plano na mula taong 2025 hanggang 2029 ay patuloy nilang itataas ang budget sa depensa hanggang sa umabot ito ng 3% ng GDP. At kung susumahin, tinatayang aabot sa mahigit $30 billion ang karagdagang pondo para sa seguridad ng bansa sa susunod na dekada. Para sa isang bansang hindi kalakihan ng populasyon, ito ay isang napakalaking sakripisyo at dedikasyon. Samantala, habang ginagawa nila ito, ay hindi rin nila nakalimutan ang pagbabago ng strategy. Sa isang desisyong hindi inaasahan ng maraming bansa, ay pinili ng Finland na umatras mula sa Ottawa Convention, isang international agreement na nagbabawal sa paggamit ng mga landmine na maaring hindi makabuti sa mga sibilyan. Para sa ibang bansa, isa itong hakbang na delikado at maaring makasira ng imahe. Pero para sa Finland, ito ay isa lamang praktikal na hakbang ng pagtatanggol. Alam nila na kung sakaling magkaroon ng aktwal na pag-atake, ang mga landmine ay maaaring makatulong upang mapabagal ang pagpasok ng kaaway sa kanilang teritoryo. Lalo na't mahaba at bukas ang kanilang border na higit 800 miles ang haba ng kanilang hangganan na diretso sa Russia. Kung hindi ito mababantayan ng mabuti, ay maaring maging punto ng kahinaan ng buong bansa. Ngunit kapansin-pansin na ang lahat ng mga ginagawa ng Finland, mula sa patuloy na pagtataas ng military budget, pagkalas sa kasunduan tungkol sa landmines, pakikilahok sa malalaking military exercises, hanggang sa mismong pisikal na paghahanda sa border, ay hindi para manakot, hindi ito hakbang ng bansang gustong makipag-away. Ito ay malinaw na tugon ng isang bansa na ayaw nang maulit ang nakaraang trauma at ayaw nang muling maging biktima ng pananahimik habang unti-unti silang pinapalibutan ng panganib. Alam ng Finland na hindi sapat ang maghintay at magdasal na hindi sila gagalawin. Alam nila na sa panahong ito ng kaguluhan sa Europe ay hindi pwedeng makontento sa pagiging neutral at kaya ngayon pa lang ay naghahanda na sila. Hindi lang sila umaasa sa mga kaalyado, kundi gumagawa sila ng sarili nilang lakas. Isa itong malinaw na mensahe sa sinumang magbabalak na magpadala ng puwersa sa kanilang teritoryo.